Pag-usapan pa natin ang MMDA Repair Center sa EDSA. Kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, itong programang ito, kailan ba sinimula ng MMDA na magtaguyod ng mga ganyang klase ng repair center? Pops J, unang-una is nung 2020, Oo. no? Dun sa harapan ng isang Pandemya, oo. harapan ng isang mall sa may Ortigas, no? Robinson Ortigas. Andun unang inilagay itong repair center dahil nung panahon na yun, pandemic, di ba? Puro bisikleta. Puro bisikleta, no? Pops J, kung maalala natin, puro bisikleta yung mga nasa lansangan ng EDSA. So naglagay sila noon. And hanggang sa ngayon, continuous na nagdadagdag pa sila ng mga motorcycle repair shops. Hindi lang ito pang motor, no, Pops At J. marami nagpapagawa. Marami, Pops J, marami nagpapagawa. Madalas daw talaga tuwing rush hour sa umaga dahil yun yung maraming volume ng motorista na dumadaan sa EDSA. Kaya naman, mas expected nila pagdating ng ganong oras, mas maraming nagpapagawa, Pops J. Ivan, maliban dyan sa may kanto ng Ortigas o sa may Robinsons at EDSA, ano-ano pang mga areas ang merong ganyang klase ng service center dyan sa kahabaan ng EDSA na yan? Pops J, sa EDSA, dalawa. Okay. No? Isa to, meron pang isa, yun nga, yung nabanggit natin kanina, yung sa may bandang Ortigas. At meron pang isa, we're confirming, saan ko ba maalala ko yun. Plus, meron pang tatlo. No? Meron pa sa Commonwealth, meron pa sa Quezon City, meron pa isang Quezon City. Plus ngayon, Pops J, magdadagdag pa sila ng another tatlo sa isang sa C5, sa Monumento, at sa Baclaran. No? So, mas dadagdagan pa nila, Pops J, yung mga service center na ito doon sa mga talagang dinadaanan ng mga motorista natin. Ang idea is makover yung kahabaan ng EDSA, no? Kahit saan masiraan yung ating mga kababayan, may mapupuntahan sila. Libre kamo ang paggawa dyan. Hindi ba nakakahiya? Para sa mga tutulong sa iyo doon na wala kang iaabot o yung iba nagbibigay ng pangmerienda. Ayun nga, Pops J, no? Talaga, Normal naman yan, no? Normal naman yung Natulungan Pops J, tulungan ka, no? Pero according sa mga nakausap natin, sa mga mechanics na nakausap natin, hindi talaga sila tatanggap. No? Magbigay ka man daw ng pera, pangmerienda man yan, or kung ano man, no, Pops J, hindi raw talaga sila tatanggap dahil yun nga yung kanilang serbisyo ng Pops J. Bawal tumanggap sa kanila. Bawal tumanggap, Pops J, dahil ang mga ito under ng MMDA. No? So nandun yun sa kanilang job description, nandun sa kanilang trabaho na bawal sila tumanggap ng pera kapalit ng kanilang service, Pops J. Sino yung nagbibigay ng free services? Sino yung nagpapasweldo sa kanila? Gobyerno ba? Pops J, under sila ng MMDA, no? So ang MMDA may tinalagang mga mechanics, no, doon sa bawat bike repair shop, motorcycle repair shop, no, may mechanics doon. Meron ding may mga aides din. So usually doon sa isang napuntahan natin kanina, merong 3 personnel na naka-estasyon doon sa mismong motorcycle at bike repair shop. So, itong mga to, talagang handang tumulong, ready yung tools, no? Nakita ko nga yung mga tools kanina, Pops J, medyo yung iba nakabalot pa, no? Na ready gamitin kung sakaling kailanganin man ng isang rider ng tulong, Pops J. Nabanggit mo yung mga tools, ano? So handa sila, meron silang mga pyesa ba doon? Halimbawa, anong klase mga problema ng bisikleta at motorsiklo ang kaya nilang gawin? Flat tire, halimbawa. Pops J, flat tire, napaka-common na nangyayari. Kaya nila. Pinakita sa atin, pang tubeless man or yung merong interior pa, no, na gulong, meron silang tools para matakpan ito. Meron din silang compressor, air compressor. Nagulat niya ako, meron silang torque wrench no, Pops J? So, handa sila pero based sa may limitation pa rin. May limitation pa rin, Pops J, dahil ito ay parang emergency lang naman. No? So, yung pangmadalasan na nangyayari, yun yung pinaghandaan nila, Pops J. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.